Ang kwento pala na aking sinasalaysay ay nanggaling sa ating binatilyong Cinder na gusto ding ibahagi at i-share ang kanyang karanasan sa buhay. Bago ko pala simulan ang kwento ay tawagin lamang siyang Gino sa hindi itong totoong pangalan. Ang kwento na ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng ating Cinder na si Gino. Simulan ko ang aking kwento nung nag-aaral pa lamang ako sa elementarya. Dahil sa kailangan pa namin maglakad, umaga papasok at hapon pa uwi. Kapag tanghali naman ay mayroon kaming dalang baon. Sa araw-araw na yon, sa paglalakad, palagi ay bilang isang bata at hindi pa talaga uso ang gadget noon ay kapag maglaro lang kami sa daan, maligo sa ilog, masaya na kami noon. At nang hindi namin inasahan na pangyayari ay napadpad na pala kami sa malayo at habang naglalakad kami ng isang kong kaibigan ay may nakita kami na puno. Puno ito ng bayabas at marami itong bunga. Sino? Bayabas oh. Akyatin natin. Marami itong bunga. At uubusin natin. Dahil minsan lang ito. Dahil ang layo na dito kaya hindi natin ito mabalikan. Wika ng aking kaibigan, sige ba ilagay natin sa ating bag? At nang patuloy kami sa pagpitas ay mayroon akong nakaramdam na ibang amoy. Parang malansa at hinayaan ko lang yun. Sa isip ko baka nasubra lang yata ako sa pagkain ng bayabas. At maya-maya ay sinabihan ko na ang kaibigan ko na bababa na kami dahil marami na kaming nakuha. At nang bumaba na kami ay mayroon akong nakapansin, isang matanda na nakatingin at kulubot na ang kanyang muka at namabaga ang kanyang mga mata at masabi talaga dito ay parang matandang hermitan niya. Tatakbo na sana ako pero yung kaibigan ko hindi makagalaw. Sabi ng matanda sa amin, Saan kayo galing at bakit napadpad kayo dito sa aking tahanan? At kinuha niyo pa ang bayabas na dapat ialay ko sa aking bisita. Kayo na lang ialay ko. at gusto sana lumapit. Ang matanda sa amin ay pilit ko rin makagalaw at sabay tapik ko sa aking kaibigan at para tumakbo. Tumakbo kami at walang lingon sa likuran basta lang makaalis sa lugar na iyon. At sa malayo na kami at parang hindi naman nakabol ang matanda pero mas lalong naligaw kami dahil kagubatan na ang aming napasukan. Nakakatakot na din kasi magtakip silim na. Dito ko na pag-isipan na kapag naligaw sa isang lugar ay kailangan baliktarin ng damit para makabalik. At yun ginawa namin at sa hindi talaga na malayan sa paglalakad namin ay natanaw na ang aming bahay. Pasalamat dahil naligtas kami pero sa gabi naman iyon ay nakaramdam na ako ng pananakit ng tiyan at naaamoy ko naman ang malansa na amoy. Dito na ako kinakabahan dahil sigurado na sundan ako ng matanda. Ang ginawa ko dito sa turo ng aking lolo ay kumuha ako ng asin at luya. Nilagay ko sa bawat sulok ng aming bintana at mayroon akong nilagay na itak pailalim dahil ang bahay namin dito mga ka-perfect ay mayroong silong-silong. Kaya inipit ko ang itak pailalim dahil yun ang turo ng aking lolo. Ang matanda pala kanina ay isa palang aswang at talagang hindi makalapit dahil mayroon akong proteksyon. Nagalit ito sa nakuha naming bayabas. Sa hindi ko namalayan dito ay nakatulog na pala ako. At nang umagahan ay nakita ko na lang sa isang puno na mayroong bakas na kamay. At simula noon mga ka-perfect ay hindi na kami naglalaro sa daan. Ginagawa na lang namin ng aking kaibigan ay diretso sa paaralan at diretso din pa uwi. Hanggang dito lang ang aking pinong karanasan. Sa ngayon ay mayroon na akong anak at sa Manila na kami nakatira. Salamat sa tagapakinig sa aking kwento. Sana mabigyan ng payo mo ka-perfect. Salamat bro Gino sa na-share mong kwento. Ang mapapayo ko lang sa kwento ay hindi tayo basta-basta kumuha ng tanim ng iba dahil hindi natin alam na mayroon yan lason at nang nakatigil kayo ay hindi makagalaw, yun ay ginamitan kayo ng pampabulag or shirt ay na-hypnotize kayo at nang naligaw kayo ay siya din ang nakagawan yun. Tama ginagawa mo kapag naligaw sa isang lugar ay dapat baliktarin mo ang iyong damit dahil pinaglaruan kayo ng inkanto. Marami talagang silang alam at tama rin ang ginagawa mo. Sa luya at asin, yun din ang kalaban nila at mas lalo talaga na hindi makagalaw, makalapit dahil sa itak, nakaipit, oo, nakatakot na din talaga sila niyan.
Dahil yun din turo sa akin at madagdag ko lang dito sa baka mapadpad kayo sa lugar na mayroong tiktik ay kapag ang huni ng tiktik na malakas ay malayo yan. Pero kapag naman ang huni ng tiktik ay mahina, asahan mo nakasilip na yan. Baliktad no, pero totoo yan. Dapat din natin respetuhin ang paniwala ng iba. Maniwala ka man at sa hindi, wala din mawala. Kaya hanggang dito na lang. Salamat sa mga solid followers ko. At kung meron kayong i-share ng iyong kwento, PM nyo lang ako o di kaya mag-comment. Salamat at sa susunod naman na kwento.